Mabuhay mga kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens na matagal nang naghihintay ng magandang balita. Kung ikaw ay senior citizen o may mahal sa buhay na senior, kailangan mong mapanood ang video na ito hanggang dulo. Hindi ka maniniwala sa balitang ito. Tama ang inyong narinig. Ang Universal Social Pension para sa mga senior citizen ay opisyal ng naging batas. 6 na bawat buwan para sa ating mga nakatatanda. Isipin mo ang magagawa ng halagang ito para sa pagkain, gamot, pambayad ng bills o pangregalo sa mga apo. Marami sa ating mga lolo at lola ang naghihirap dahil sa tumataas na presyo ng bilihin. Ngunit ngayon may bagong pag-asa. Ngunit may mga importanteng detalye na kailangan mong malaman. Sino ang kwalipikado? Kailan magsisimula ang pamamahagi? Paano mag-apply? At ano ang mga pagbabagong idinagdag sa dating plano? Huwag mag-alala kung nakakalito. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa bagong batas na ito sa paraang madaling maintindihan. Kung gusto mong malaman ang eksaktong schedule kung kailan at paano mo matatanggap ang pensyon na ito, patuloy na panoorin ang video na ito. I-share mo rin ito sa mga kakilala mong senior citizens para matulungan silang makatanggap ng benepisyong ito. I-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod na balita tungkol dito. Simulan na natin ang detalyadong pagtalakay. Salamat sa patuloy ninyong panonood mga kababayan. Ako po si Agustin at tulad ng ipinangako ko, bibigyan ko kayo ng kumpletong detalye tungkol sa pinakahinihintay na Universal Social Pension para sa ating mga senior citizens. Ito na ang sandaling hinihintay ng marami sa ating mga lolo at lola, ang opisyal na pagpapatupad ng 6 na buwan ng pensyon. Tandaan na ang panukalang ito ay matagal nang pinag-usapan at pinagdebatehan sa Kongreso at Senado. Maraming bersyon ang lumabas, iba't ibang halaga ang nabanggit, at maraming nagtatanong kung kailan ba talaga ito magiging batas. Ngayon, masasabi na nating opisyal na ang Republic Act No. 11,916 o ang Universal Social Pension Act ay nalagdaanan ng Pangulo at simula ng maging. Siguradong ang unang katanungan sa isip ninyo ay sino ba talaga ang makakakuha nito? Hayaan ninyong linawin ko. Ang Universal Social Pension ay para sa lahat ng Filipino citizens na edad 60 pataas. Oo, tama ang inyong narinig. 60 pataas. Hindi 6 na gaya ng dating proposals. Ito ay isang malaking pagbabago mula sa dating social pension program na available lang sa mga indigent senior citizens. Sa bagong batas na ito, lahat ng senior citizens ay kwalipikado anuman ang kanilang socio-economic status. Ngunit may ilang mahahalagang kondisyon pa rin. Una, kailangan kang permanenteng residente ng Pilipinas. Ibig sabihin kung ikaw ay nakatira sa ibang bansa at bumibisita lang sa Pilipinas, paminsan-minsan hindi ka kwalipikado. Pangalawa, kailangan ikaw ay nakarehistro sa Office for Senior Citizens Affairs, OSCA ng inyong lokalidad at may valid Senior Citizen ID. Kaya kung wala ka pang Senior Citizen ID, ngayon na ang tamang panahon para kumuha. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakaabangan ng schedule ng pamamahagi. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang implementasyon ng programang ito ay gagawin sa phases. Unang phase ay magsisimula sa month ngayong taon. Sa unang phase na ito, bibigyan ng prioridad ang mga senior citizens na edad 18 na pataas at ang mga may malubhang karamdaman o disability. Sa ikalawang phase naman na magsisimula sa month, isasama na ang mga senior citizens na edad 7 hanggang 7C. Sa ikatlong phase na magsisimula sa month, isasama na ang mga edad 6 hanggang 6 na si marami sa inyo ang nagtatanong paano kung kasalukuyan akong nakakatanggap ng ibang pensyon gaya ng SSS or GSIS. Magandang tanong yan. Ayon sa bagong batas, maaari kang makatanggap ng Universal Social Pension kahit na meron ka ng natatanggap na pension mula sa SSS, GSIS o ibang pension systems. Ibig sabihin, ito ay dagdag sa anumang pensyon na maaaring natatanggap mo na. Ngunit may ceiling amount kung ang kabuang pension mo mula sa lahat ng sources ay lumampas sa PH 00 bawat buwan. Maaaring magkaroon ng adjustment sa halaga ng Universal Social Pension na matatanggap mo. Nakaka-excite isipin kung gaano kalaking tulong ito para sa ating mga senior citizens. Hindi ba? Isipin mo 6 na bawat buwan halos 1.2 kada araw. Pwede itong ipambili ng isang linggong groceries, pambayad ng kuryente at tubig o pambili ng mga maintenance na gamot. Para sa maraming senior citizens na umaasa lang sa tulong ng kanilang mga anak o sa maliit na pensyon, ito ay malaking ginhawa. Ngayon, pag-usapan
naman natin kung paano mag-apply. Kahit na automatic na kwalipikado ang lahat ng senior citizens, kailangan pa rin ang proseso para ma-verify ang inyong identity at ma-set up ang sistema ng pamamahagi. Ang DSWD kasama ang OSCA sa bawat lokalidad ay maglulunsad ng nationwide registration program. Ang mga senior citizens ay kailangang magparehistro sa kanilang lokal na OSCA office. Magdala lang ng valid senior citizen ID, birth certificate o anumang valid government ID na nagpapatunay ng edad at proof of residence gaya ng billing statement o barangay certificate. Ang maganda sa bagong sistema, mayroon ding online registration, option para sa mga pamilya na gusto tulungan ang kanilang senior members na magparehistro nang hindi na kailangang pumila sa mga opisina. Maaaring bisitahin ang official website ng DSWD at sundin ang mga instructions para sa online registration. Ngunit kung hindi kayo komportable sa online applications, huwag mag-alala, ang traditional face-to-face registration ay available pa rin. May mga nagtatanong din kung cash ba talaga ang ibibigay o may ATM card. Ayon sa DSWD, magkakaroon ng dalawang options para sa distribution. Una, through accredited banks kung saan bibigyan kayo ng cash card para sa monthly withdrawal. Pangalawa, through direct payout sa designated payout centers para sa mga walang access sa banking services o hindi komportable sa paggamit ng ATM. Ang bawat lokal na pamahalaan ay magtatakda ng schedule para sa direct payout. Kaya importante na updated kayo sa announcements ng inyong lokalidad. Naalala ko tuloy ang kwento ni Lola Middle mula sa aming barangay. Si Lola Mideng ay 78 years old na at matagal nang naghihirap dahil sa maliit na tindahan lang ang kanyang pinagkakakitaan. Noong nalaman niya ang tungkol sa Universal Social Pension, halos mapaiyak siya sa tuwa. Sabi niya, "Anak, ngayon hindi na ako magiging pabigat sa mga anak ko. Pwede na akong bumili ng sarili kong gamot at paminsan. Minsan makakapag-fit pa ako sa mga apo ko." Nakaka-touch talaga ang ganitong mga kwento at ito ang dahilan kung bakit mahalagang i-share natin ang balitang ito sa lahat ng senior citizens na kilala natin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ilang mahahalagang pagbabago mula sa dating social pension program. Una, gaya ng nabanggit ko, ang dating social pension ay PH, 0 lang kada buwan at para lang sa indigent senior citizens. Ngayon, 6 na at para sa lahat ng senior citizens. Pangalawa, sa dating programa, kailangan mong patunayan na wala kang ibang source of income o wala kang pamilyang sumusuporta. Sa bagong programa, hindi na ito kailangan kwalipikado ka kahit may trabaho ka pa, may negosyo o suportado ka ng iyong pamilya. Pangatlo, sa dating programa, kung ikaw ay nakakatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSIS o ibang pension systems, hindi ka nakwalipikado sa social pension. Sa bagong programa, pwede kang makatanggap ng Universal Social Pension kahit meron ka ng ibang pension hanggat hindi lumalampas sa nabanggit na ceiling amount. At pangapat, ang dating programa ay may limitadong budget kaya hindi lahat ng kwalipikadong senior citizens ay natutulungan. Sa bagong programa, may dedicated funding na galing sa national budget para masiguro na lahat ng kwalipikadong senior citizens ay makatatanggap. Marami ring nagtanong kung mababawasan ba ang ibang benefits na natatanggap ng mga senior citizens, gaya ng 20% discount at VAT exemption. Huwag kayong mag-alala. Ang Universal Social Pension ay hiwalay at dagdag sa mga existing benefits ninyo. Patuloy pa rin ang inyong 20% senior citizen discount sa mga restaurants, groceries, medicines at iba pa. Patuloy din ang inyong VAT exemption. At kung kwalipikado kayo sa Pantawid, Pamilyang Pilipino Program for Petaseconds o sa ibang social assistance programs, mananatili pa rin ito. Napakaraming tanong din tungkol sa funding ng programang ito. Saan kukunin ang pera para sa ganitong kalaking programa? Ayon sa Department of Finance, ang pondo para sa Universal Social Pension ay manggagaling sa combination ng General Appropriations Act, SC taxes, buwis sa alak at sigarilyo at portion ng pag-core revenues. Mayroon ding allocation mula sa Philippine Charity, sweepstakes office PCs. Ang pinakamagandang balita ay may sustainability plan na rin para masiguro na ang programang ito ay may gwapatuloy sa mga susunod na taon at hindi lang isang one-time implementation. Mahalaga ring banggitin na ang programa ay may monitoring at evaluation component. Ito ay para masiguro na ang pondo ay napupunta sa tamang mga tao at walang korupsyon o anomalya sa implementasyon. Regular na may ilulsad na surveys at feedback mechanisms para malaman kung
gaano ka-effective ang programa at kung may mga pagbabago pang kailangan gawin. Ngayon alam kong marami sa ating mga senior citizens ang nag-aalala tungkol sa mga dokumento at requirements. Gusto kong linawin na pinagsisikapan ng gobyerno na gawing simple ang proseso. Kung meron ka ng Senior Citizen ID, birth certificate at proof of residence, sapat na ito para makapag-apply. Hindi na kailangan ng mga komplikadong papeles o certifications. At para sa mga senior citizens na walang birth certificate o nahihirapang kumuha ng mga dokumento dahil sa edad o kalagayan, may special procedures na ipapatupad ang DSWD para tulungan kayo. May mga nagtatanong din kung paano kung hindi physically able ang isang senior citizen na pumunta sa registration centers o payout locations. Maganda ring nakapag-prepare ang DSWD para dito. May home visitation program para sa mga bedridden or physically unable na senior citizens. Yung pamilya o caregiver ay maaaring mag-coordinate sa lokal na OSCA office para mag-schedule ng home visitation para sa registration at eventual payout. Napakalaking balita talaga ito para sa ating mga senior citizens at para sa buong pamilyang Pilipino. Naalala ko tuloy ang sinabi ng isang economic expert, kamilan ang pagbibigay ng regular at sapat na pensyon sa mga senior citizens ay hindi lamang tulong sa kanila, kundi stimulus din para sa lokal na ekonomiya. Dahil ang pera ay ginagastos sa lokal ng mga tindahan, palengke at serbisyo, nakakatulong din ito sa pag-ikot ng ekonomiya, lalo na sa mga rural areas. Ngunit hindi lahat ay smooth sailing. May mga hamon pa rin sa implementasyon ng ganitong kalaking programa. Una, ang logistics ng pagbibigay ng pensyon sa lahat ng senior citizen sa buong bansa, lalo na sa mga malalayong lugar at isla. Pangalawa, ang pag-iwas sa korupsyon at anomalya sa pamamahagi. At pangatlo, ang pagsiguro na sustainable ang funding ng programa sa mga susunod na taon. Kaya naman ang DSWD kasama ang ibang ahensya ng gobyerno ay naghahanda na para sa mga hamaong ito. May special task force na binuo para specifically sa Universal Social Pension Implementation. May mga technological na solusyon din na ginagamit, gaya ng biometrics para masiguro na ang tamang tao ang nakakakuha ng pensyon at may partnership din sa private sector lalo na sa banking institutions para mas maging efficient ang distribution. Esa na ngayon ang immediate concern ng marami ay kung paano makakasali sa unang phase ng implementation kung ikaw ay edad 80 pataas o may malubhang karamdaman o disability, makipag-ugnayan agad sa inyong lokal na OSCA office. Maaari din ninyong i-check ang official Facebook page ng DSWD para sa mga latest announcements. Kung may smartphone o computer kayo, pwede ring bisitahin ang website ng DSWD para sa online pre-registration. Para sa mga edad 7 hanggang 7 at 6 hanggang 6 na P, si maghintay lang ng kaunti. Darating din ang schedule para sa inyo. Sa mga yun, ang pinakamainam na gawin ay ihanda na ang mga kinakailangang dokumento at magparehistro o mag-update ng inyong information sa lokal na OSCA office. Mas maaga kayong nakapagparehistro, mas maaga din kayong maisasama sa sistema kapag dumating na ang phase para sa inyong age group. Isa pang importanteng paalala, mag-ingat sa mga scam at fake news. May mga irresponsableng individual na maaring sumubok na samantalahin ang excitement ng mga senior citizens tungkol dito. Tandaan na ang lahat ng official announcements ay manggagaling lang sa DSWD, sa Office of the President o sa lokal na OSCA office. Huwag maniwala sa mga text message, social media posts o tawag na nanghihingi ng bayad or personal information para makasali sa programa. Ang registration at application ay libre at hindi kailangang magbayad ng anumang fee. Marami ring nagtanong kung maaaring mag-appoint ng representative para tumanggap ng pensyon, kung sakaling may emergency o hindi, makapunta ang senior citizen sa payout location. Ayon sa guidelines ng DSWD, maaaring mag-appoint ng authorized representative pero kailangan ang special power of attorney at valid ideas ng parehong senior citizen at representative. Ito ay para maprotektahan ang mga senior citizens mula sa posibleng pang-aabuso o pagsamantala. Tungkol naman sa taxation, hindi po babayaran ng buwis ang Universal Social Pension. Ito ay tax-free benefit. Kaya ang buong 6NAB ay mapupunta sa senior citizen ng walang kaltas para sa buwis. Ito ay alinsunod sa prinsipyo na ang social protection benefits ay hindi dapat buwisan. Gusto ko ring banggitin na may grievance mechanism ang programa kung sakaling may problema sa application, sa halaga ng natanggap o sa anumang aspeto ng programa, maaring mag-file ng complaint or feedback sa
DSWD. May dedicated hotline at email. Address para sa mga concerns tungkol sa Universal Social Pension. Tandaan na karapatan ninyong malaman at matanggap ang tamang benepisyo, kaya huwag mag-atubiling mag-report kung may nakikita kayong problema o anomalya. Ang Universal Social Pension ay resulta ng maraming taon ng advocacy mula sa mga senior citizen groups, social protection advocates at concerned citizens. Naalala ko pa nung 10 taon na ang nakalipas, napakaliit lang ng social pension at kakaunti lang ang nakikinabang. Ngayon, nakikita natin kung paano nag-evolve ang social protection sa Pilipinas mula sa charity-based approach patungo sa rights-based approach kung saan kinikilala na karapatan ng lahat ng senior citizens ang magkaroon ng dignified life sa kanilang pagtanda. Napaka-importante rin ang role ng pamilya sa pagsuporta sa ating mga senior. Kung may lolo, lola, tatay, nanay, tiyo o tiyakang senior citizen na, tulungan mo silang makakuha ng benepisyong ito. Alalayan mo sila sa paghahanda ng mga kinakailangang dokumento. Samahan mo sila sa mismong registration at kung kinakailangan, tulungan mo rin sila sa pag-access ng kanilang pensyon. Tandaan, ang pagtulong sa mga nakatatanda ay hindi lamang isang obligasyon. Ito rin ay isang pribilehiyo. Bago natin tapusin ang video na ito, nais kong ibahagi ang buod ng mga pinakamahalagang detalye. Una, ang Universal Social Pension ay nagbibigay ng 600 bawat buwan para sa lahat ng Filipino citizens na edad 60 pataas. Pangalawa, ang rollout ng programa ay isasagawa sa mga phase. Uunahin ang mga senior citizens na edad 80 pataas at yaong may malulubhang kondisyon. Pangatlo, upang makapag-apply, kailangan lamang ng valid senior citizen ID, birth certificate at patunay ng tirahan. Pangapat, maaari ka pa ring makatanggap ng pensyon kahit may kasalukuyang natatanggap mula sa SSS o GSIs basta't hindi lalampas sa itinatakdang income ceiling. Para naman sa mga nanonood na hindi pa senior citizen, pakishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan o kamag-anak na senior citizen para malaman nila ang tungkol sa programang ito. At para sa mga senior citizens na nanonood ngayon, sana ay nakatulong ang video na ito para mas malinawan kayo tungkol sa Universal Social Pension at kung paano ito maaaring magbigay ng benepisyo sa inyo. Tandaan, ang pagkakaroon ng financial security sa panahon ng pagtanda ay isang karapatang dapat tamasahin ng bawat Pilipino. At ang Universal Social Pension ay isang hakbang patungo sa layuning ito. Maraming salamat sa panonood. Kung may katanungan pa kayo, huwag mag-atubiling, mag-comment sa ibaba. Sisikapin kong sagutin ang bawat isa. Huwag din kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para laging updated sa mga susunod naming balita tungkol sa Universal Social Pension at iba pang mahahalagang programang para sa mga senior citizens. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video,